Ngunit sa kabila ng galit, ay pinalagpas na lamang ito ng kanyang ama. Pinagsabihan siya nito na kapag sinubukan niya pang magsinungaling ulit, ay sisiguraduhin niyang pagbabayadan niya ang kasinungalingang iyon. Naiintindihan niya na hindi naman mali ang mga sinabi ni Zed, may punto siya sa sinasabi niyang papuri imbes na pag-alitan. Lubhang nalilito si Zed, hindi niya maintindihan kung bakit pinapalagpas ng kanyang ama ang ginawa niyang pagsisinungaling. Sinabi ni Zen Eden na itigil na nila ang usapang iyon, ngayon naman ay pakikinggan niya ang mga kahilingan ni Zed. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Sa kabila ng pagkalito, ay tinanggap na lamang ni Zed ang sitwasyon dahil may mapapakinabangan rin naman siya dito. Yumuko si Zed at hiniling na ibigay na sa kanya ang lahat ng perang dapat na pupunta sa maliit niyang bahay, pati na rin ang pahintulot na papasukin ng mga taong kasama niya sa labas. At panghuli ay nais niyang makatanggap ng Elite Magic Army katulad ng kanyang mga kapatid. Pumayag dito ang kanyang ama, pero ipinaalala na ang pamamahala sa mga Magic Army ay responsibilidad ni Zed. Sumagot si Zed na naiintindihan niya. Ayon kay Zed, ang Magic Army ay neutral lamang sa una, subalit sa oras na ilagay ang mga ito sa kanyang bahay, ay siguradong mangangialam na ang kanyang mga kapatid. At bilang resulta, ay siguradong may mga taksil na masasama sa Magic Army. Napagtanto ni Zed na ito siguro ang ibig sabihin ng kanyang ama sa salitang ang pamamahala ay responsibilidad niya. Responsibilidad niyang pamahalaan at protektahan ang kanyang nasasakupan. Para naman sa mga kasama ni Zed, ay tinanong siya ng kanyang ama kung ang tinutukoy niya ba ay ang matanda, ang tatlong maduming asasin, at ang pulubing magkapatid. Sumagot si Zed na tama nga iyon, nilinaw niya na ang matanda ay si Lacto Sherville. Ang magkapatid ay ang kanyang butler, at balak niyang gamitin ang tatlong asasin bilang kanyang utusan. Subalit hindi pumayag ang kanyang ama na papasukin si Tandang Lacto, nilinaw na ang matandang iyon ay isang traidor na di magtatagal ay madadakip rin upang dalhin sa Imperial Palace. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, ay nakakasigurado si Zed na hindi iyon gagawin ng kanyang ama. Dahil kung talagang plano ng kanyang ama na ibigay si Tandang Lacto sa mga awtoridad, ay dapat matagal na niya itong ginawa gamit ang Black Army. Nangangahulugan lamang ito na sinusubukan lamang siya ng kanyang ama, inaalam kung gaano ba talaga kalawak ang kanyang kaalaman. Nagsalita si Zed, sinasabing gusto niyang tanungin ang kanyang ama patungkol sa isang bagay. Tinanong niya kung may kinalaman ba ang arahan sa nangyaring pag-aaklas sa pamilyang Sherville. Ano naman ang dahilan mo upang maisip iyan? Tanong ng kanyang ama. Sumagot si Zed na ang pagkakaalam niya ay hindi nakikipagpalitan ang Sherville sa arahan, tanging sa Martin family lamang, kaya naman ay. Natawa si Zen Eden nang marinig ang mga salitang iyon, so ang ibig mong sabihin ay baka natatakot ako sa mga insektong iyon. Nakakatawa, aniya ay siguro pangalawa ang pamilyang Martin sa pamilya ng mga salamangkero. Ngunit ang totoo ay isa lamang silang walang kwentang kauna na hindi man lang pwedeng ikumpara sa kahit maliit na porsyento ng kapangyarihang taglay ng arahan. May dahilan ba talaga upang katakutan ko ang mga insektong iyon? Tanong ni Zen Eden sa kanyang anak. Dahil dito ay napatanong si Zed sa sarili kung nangangahulugan ba talaga ito na walang kinalaman ng arahan sa pagbagsak ng Sherville family, at kung gayon ay gamaan ang loob niya dahil mukhang hindi niya dinala si Tandang Lacto sa teritoryo ng kalaban. Nagsalita si Zed at nakiusap na kung ganun ay pahintulutan na ang pagpasok ni Lacto Sherville, ngunit hindi pa rin sang-ayon ang kanyang ama sa kahilingang ito. Iginiit niya na ang traidor sa imperyo ay hindi pwedeng umapak sa kalupaan ng pamilya. Sumagot si Zed na siguro naman ay alam ng kanyang ama na na-set up lamang ang Sherville family, kaya naman nakiusa. Di siya nalinisin ang kanilang pangalan. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit, utos ng kanyang ama. Nilinaw ni Zed na ang Sherville family ang pinakadakilang panday ng magic tools sa buong imperyo, kaya natural lamang na dapat na makuha siya ng arahan. Idinagdag niya na kung lilinisin at kukupkupin ng kanyang ama ang pangalan ni Lacto Sherville, ay kikilalanin siya ng lahat bilang ang dakilang salamangkerong lumaban sa katiwalian. At sa parehong pagkakataon, ay mapapalakas niya rin ang katayuan ng pamilyang arahan sa imperyo. Sa isipan ni Zed, ay hindi niya alam ang detalye pero nakakasigurado siyang masaya ang kanyang ama na dinala niya si Lacto Sherville sa pamilya, sa bagay na ito ay nakakasigurado siya. At sa huli ay pumayag si Zen Eden na papasukin si Tandang Lacto, ngunit nilinaw niya na hindi niya lilinisin ang pangalan nito. Dahil si Wade ang siyang nagdala sa matanda, ay siya ang dapat magresolba sa sitwasyon nito. Yumuko si Zed at sinabing susundin niya ang kagustuhan ng pinuno.
Sa isipan niya ay natutuwa siya dahil hindi mismo nangingialam ang kanyang ama. Sa madaling salita, ay mas maganda kung ganito. Dahil ngayong ginawa niya ng tunay na alagad si Lacto, ay nagbibigay na rin ito ng kadahilanan upang lumabas siya sa teritoryo ng pamilya. Pwede ka nang umalis, utos ng pinuno. Habang umaalis si Zed, ay maigi siyang pinagmasdan ng kanyang ama. Mula sa kanyang tabi, ay biglang lumitaw mula sa kadiliman ang isang matanda. Ang matandang ito ay si Kalas Rual, ang kapitan ng Maodan o ang tinatawag na Elite Magic Army. Tinanong siya ng pinuno kung ano ang naging impresyon niya kay Zed. Lumingon si Kalas sa direksyon ni Zed at sinabing pareho sila ng iniisip ng pinuno, masyadong kahinahinala ang batang iyon. Sumang-ayon dito si Zen Eden, sinabi niyang sa labas ay mukhang bata si Zed, pero sa loob ay parabang. Hindi na ipinagpatuloy pa ni Zen Eden ang kanyang salita. Sa halip ay sumagot si Kalas na kahit ang unang tagapagmana ay hindi ganoon kalakas ang loob. Nakita mo rin ba kung paano ako sinubukang lukuhin ng batang iyon? Natutuwang tanong ni Zen Eden. Aniya ay kay tapang naman ng batang iyon. Iyon din ba ang dahilan kung bakit hinayaan mo na lamang ang bata? Pagtatakang tanong ni Kalas, dahil ang pag-aakala niya ay paparusahan ng pinuno si Zed. Natawa si Zen Eden at sinabing iyon ay dahil napakadesperado ng mga mata ni Zed. Mga matang nagpapakita na kukunin niya talaga kung ano ang gusto niya. Para kay Zen Eden, ay hindi sapat ang pagiging henyo. Dahil sa kasalukuyan, ang siyang humihigit pa sa antas ng pagiging henyo ang siyang magmamana ng arahan. Dahil dito, ay inaabangan na ni Zen Eden ang susunod na mga gagawin ni Zed. Napagtanto niya na mukhang kailangan niya ring panuurin si Zed sa parehong level ng mga kapatid nito. Nagdesisyon siyang ipadala si Zed sa Yongmayo, hindi ko alam kung ano yun pero inutusan ni Zen Eden si Kalas na magtakda ng nararapat na araw para gawin ito. Lumipat ang eksena sa loob ng teritoryo ng arahan, dito ay makikita natin ang isang lumang bahay na pinamumugaran na ng mga ibon. Malaki ang bahay pero banayad pa ang kalumaan, hindi rin nagpapaganda sa view ang mga patay na punong kahoy sa likurang bahagi. Wow, mukhang mahihirapan tayo sa paglilinis nito Bulalas ni Louie na biglang nagulat nang makita ang kapatid niyang si Lisa na may hawak ng lampaso. Aming Panginoon, magpahinga ka na lang muna at kami na ang bahala sa paglilinis, pagmamalaking sabi ng tatlong kambal. Si Zed naman ay hindi pa rin nasasanay na tawaging Panginoon, kahit makailang beses niya pang narinig ang salitang ito. At yun na nga, nagsimulan na ang magdamag na paglilinis ng bahay. Si Lisa ay tinatanggal ang mga alikabok habang si Louie naman ay nagwawalis. At katulad ng inaasahan, ay kahit sa paglilinis ay sabay-sabay pa rin ang mga kambal. Si Zed naman ay makikita nating naglilinis ng bintana ng bahay nang biglang may tumawag sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang grupo ng mga salamangkero. Yumuko ang mga ito at pagtanto ni Zed na mga miyembro ito ng Elite Magic Army, mga nasa dibababa sa 20 ang kanilang bilang. Tinanong sila ni Zed kung gaano na sila katagal naging kasali. Sumagot ang isang lalaki na lahat sila ay sumali sa Elite Magic Army noong nakaraang 3 taon. Kung ganon ay nasa 5th circle kayo tama ba? Sumagot ang lalaki na tama nga iyon. Sa totoo lang ay nadidismaya si Zed na mga baguhan lamang ang ipinadalang Elite Magic Army sa kanya. Subalit naiintindihan pa rin ito ni Zed na dahil ang ibang miyembro ay siguradong nakuha na ng kanyang mga kapatid at tanging mga baguhan na lamang ang natira. Napansin niya rin na pare-pareho ang iniisip ng mga ito. Siguro ay iniisip ng mga ito na napunta sila sa maling bahagi. Anyway, binati sila ni Zed at sinabing sana ay magkasundo sila simula ngayon. Sang-ayon dito ang mga baguhan pero nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Zed kanina. Sumagot si Zed na syempre naglilinis siya, nakita niyo naman diba, madumi ang bahay. Nauunawaan nila ito, pero ang ipinagtataka lang nila ay bakit si Zed ang gumagawa ng gawaing ito. Ano ang pinagsasabi niyo? Pagtatakang tanong ni Zed. Naglilinis ako ng bahay ko, ano ang akala nyo? Uupo-upo lang ako at walang gagawin. Sumagot ang isa na alam niya ito pero hindi ba dapat ang mga katulong ang gumagawa ng gawaing bahay? Ngunit bago pa man matapos ng lalaki ang kanyang sinasabi, ay binigyan na siya ni Zed ng lampaso at sinabing dumating sila sa perpektong oras. Inutusan niya ang mga ito na sumama sa kanya at tulungan siya. Kami rin po ba? Tanong ng mga salamangkero. Sumagot si Zed na syempre, kasama din kayo di ba sa maninirahan sa bahay na ito. So sinasabi nyo na hindi nyo kayang gawin ang ginagawa ko, mapangasar na tanong ni Zed habang tumatawang baliw. Nilinaw niya na sawang-sawa na siya sa mga kasabihang mayayaman dito at mahihirap doon, nakakasawa na.
At sa huli ay sumunod din ang mga ito, gagawin namin mismo ngayon din, bulalas nila. Sino nga pala sa inyo ang water-type mage? Tanong ni Zed. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay, kaya naman ay inutusan sila ni Zed na linisin nila ang sahig gamit ang tubig. Sino naman sa inyo ang wind-type na mage? Humakbang ang isa at sinabing may kaalaman siya sa hangin. Sumagot si Zed na kung ganun ay pumunta ka sa labas at alisin ang mga alikabok sa bubong ng bahay, siguraduhin mong kontrolado ang iyong hangin nang sa gayon ay walang mabasag. Inilabas nila ang kanilang mga mahika at sinabing hindi sila natuto ng water magic para gawin ito, ngunit kaagad silang pinagalitan ni Zed at inutusang bilasan na lamang ang trabaho hindi puro reklamo. At makalipas ang ilang oras, sa wakas ay natapos na rin. Sa loob ay malinis, sa labas ay malinis, sana all pati mga punong kahoy kumikinang-ina. Pagkatapos maglinis, ay oras na upang mag-assign sa kanya-kanyang kwarto. Natuwa si Tandang Lacto sa kwartong ibinigay sa kanya habang si Louie naman ay nagtataka kung mayroon ba silang makakain. Tama ka nga, masyadong naging abala si Zed sa paglilinis na nakalimutan niya ang bumili ng pagkain. Ginalugad na ni Louie ang buong kusina pero katulad ng inaasahan, ay wala na silang makakain. Ang pagkaing baon nila ay hindi rin sapat para sa kanilang lahat, kaya ano na ang gagawin nila ngayon? Pumunta kaya tayo sa city? Tanong ni Louie sa kanyang kapatid. Sumagot si Lisa na malapit ng magdilim, kaya hindi na ito posible. Hindi inakala ni Zed na mamamroblema siya sa pagkain sa loob ng mayamang bahay. Hay naku, problema talaga ito, nagugutom na rin siguro yung iba. Pumikit si Zed sandali at sinubukang mag-isip ng paraan, tinanong niya ang mage kung ang pinakamalapit bang bahay dito ay ang bahay ng kapatid niyang si Tonda. Tama nga iyon, pero huwag mong sabihing pupunta ka sa bahay ni Young Master Tonda, pag-aalalang tanong ng mage. May dahilan ba kung bakit hindi? Tanong ni Zed. Sumagot ang mage na hindi talaga pwede, mas mabuti na lamang na maghanap sila ng ibang paraan dahil ang pagpunta sa bahay ng kapatid ng walang imbitasyon ay isa ng deklarasyon ng away. Talaga ba? Perfect yarn, masayang tugon ni Zed. Tama lang ito, plano ko na rin naman kasing harapin ang kapatid ko. At sa bahay na binabalak puntahan ni Zed, sa bahay ni Tonda, ay bumungad kaagad ang matinding kaguluhan. Isang bata ang binasag ang kanyang platong naglalaman ng pagkain dahil mayroon daw itong sibuyas. Tinanong niya ang mga katulong kung bakit siya dinadalhan ng mga ito ng mga bagay na ayaw niya. At nang hindi sumagot ang mga ito, ay naisipan niyang patayin na lamang ang mga katulong. Subalit pinagsabihan siya ng kanyang butler na babae na kontrolin ang kanyang sarili. Ipinaalalang katulong niya ang mga ito, kaya ayusin niya ang pagtrato sa kanila. Ang babaeng ito ay si Grace Monet, ang butler ni Tonda Arahan. At ang spoiled brat na ito ay walang iba kundi si Tonda Arahan, kuya ni Zed. Naiinis siya kay Grace dahil palagi na lamang nitong pinalulusot ang kanyang mga katulong kaya lumakas ang loob ng mga ito. Inutusan niya si Grace na turuan ng leksyon ang mga iyon, ngunit binaliwala lamang siya ng butler at sinabing huwag nang maging maarte sa pagkain. Iginiit na magdurusa ang kanyang kalusugan kung palagi na lamang nitong kakainin ang kung anong gustuhin niya. Pero ayaw ko ng sibuyas, kung lalagyan mo pa ng sibuyas ang pagkain, ay siguradong papatayin kita. Sa isipan ng butler, ay napapagod na rin siya sa kalukuhang ito. Naisip niya na siguro ay nawala na ng bisa ang illusion magic na inilagay niya, kaya naman mamayang gabi, ay maglalagay siya ng mas malakas na illusion magic. Habang abala ang butler, ay biglang may isang katulong na dali-daling tumakbo papalapit. Ikinagulat ito ng butler at tinanong ang katulong kung ano ang problema. Sumagot ang katulong na sa labas daw, ay naroon si Young Master Zed. Ano? Galit na tanong ng butler. Alam niya na ang pagpunta sa ganitong oras ng walang anumang imbitasyon ay nangangahulugang deklarasyon ng away, kaya naman ay inutusan niya ang katulong na tipunin kaagad ang lahat ng kanilang puwersa. Tinanong rin niya kung gaano karami ang kasama ni Zed, at nag-aalinlangang sumagot ang katulong na nag-iisa lamang si Zed. Sigurado ka bang nag-iisa siya? Pagtatakang tanong ni Grace. Sumagot ang katulong na nakakasigurado nga siya at nasa, biglang naputol ang kanyang pagsasalita ng walang alinlangang pumasok si Zed sa bahay, nanlilisik ang mapupulang mga mata na parang adik. At syempre ikinagulat ito ng lahat, sino ba naman ang mag-aakala na papasok kaagad si Zed sa kanilang teritoryo? Naghahapunan pala kayo, mapang-asar na tanong ni Zed. Dahil sa puwersahang pagpasok na ito, ay kaagad siyang pinalibutan ng elite magic army ni Young Master Tonda. Pinagmasdan ni Zed ang mga ito at mapagmalaking sinabi na hindi nila siya binabati kahit nasa harapan nila siya. Dahil dito,
ay isa sa kanila ang bumati kay Zed ng magandang gabi at tinanong kung bakit siya naparito. Hindi ito pinansin ni Zed, sa halip ay hinarap niya si Grace at diretsahang tinanong kung siya ba ang butler dito. At nang hindi sumagot si Grace, ay seryoso siyang tinanong ni Zed kung hindi rin niya ba siya babatiin. Si Grace ay lubhang nalilito kung bakit napaka-confident ni Zed, ang pagkakaalam niya ay walang kwenta lamang si Zed na hindi man lang kinakailangang ikabahala. Pinagmasdan niyang mabuti ang katawan ni Zed, at nang makita ang kakaiba nitong aura, ay napatanong siya sa sarili kung pinabalik ba siya ng pinuno dahil nabuksan na niya ang kanyang mana. Putsang ina, sabi ng mukha ni Grace na halatang naiinis. Matapos ang nakakabinging katahimikan, ay tinanong ulit niya si Grace kung hindi pa rin ba siya nito babatiin. Sa huli ay walang nagawa si Grace kundi ang iyuko ang sarili sa presensya ni Zed, hindi niya matanggap na ibinaba niya ang kanyang sarili sa isang walang kwentang tagapagmana. At ang mas ikinagulat niya ay napansin ni Zed ang kanyang aura, napagtanto rin kaagad ni Zed na si Grace ang totoong may kapangyarihan sa mansyong ito, hindi ang kapatid niyang si Tonda kundi ang mismong butler nito. Lubhang nagulat si Grace sa kaalamang taglay ni Zed, napagtanto niya na hindi na si Zed yung dating mahinang nilalang na kilala niya. Ipinagtataka rin niya kung bakit mag-isang pumunta si Zed dito dala ang ganyang pag-uugali. Napaisip siya na siguro ay may pinanghahawakan si Zed kaya napakatapang nito. At nang tingnan niyang mabuti, ay doon niya napansin ang emblem ng pari sa dibdib ni Zed. Subalit kung ang butler ay naiintindihan ng sitwasyon, ay taliwas naman ang young master. Galit na galit ito at hindi makapaniwala na humihingi ng paggalang si Zed sa kanyang butler pero sa kanyang nakakatandang kapatid mismo ay hindi ito gumagalang. Wala ka na ba sa katinuan, hindi mo ba alam na teritoryo ko itong pinapasok mo? Ngunit tinawanan lamang siya ni Zed at sinabing hindi naman siya importante dahil isa lamang siyang puppet sa mansyong ito, dahil ang totoong may kapangyarihan ay ang butler mismo. At syempre, hindi ito nagustuhan ni Tonda, ano daw ang karapatan niyang tawagin siyang puppet? Bakit, hindi mo ba gustong tawagin ng ganoon? Sumagot si Tonda na syempre hindi, ipinaalalang mas matanda siya kay Zed. At dahil hindi madaan sa santong usapan, ay mas pinili ni Tonda ang santong papasan. Inilabas niya ang panibagong magic spell na natutunan niya kamakailan, sinasabing magandang pagkakataon daw ito upang subukan ang lakas. Susubukan niya daw ito kay Zed, nang sa ganun ay tawagin siya nitong kuya. Kaagad siyang inawat ni Grace subalit hindi ito nakinig. Iginiit niya na kailangan ito upang maturuan ng tamang asal ang walang galang niyang kapatid. Subalit walang pakialam si Grace sa kanyang opinyon at puwersahan siya nitong pinigilan. Ikinagulat ito ni Tonda, tinatanong si Grace kung bakit niya siya pinipigilan matapos ang mga pambabastos sa kanya ni Zed. Sumagot si Grace na ipapaliwanag niya daw ang lahat mamaya, sa ngayon ay dapat sumunod na muna si Tonda sa payo niya. Matapos pakalmayan si Tonda, ay kaagad nang humingi ng paumanhin si Grace sa naging asal ng kanyang young master. Natawa si Zed at sarkastikong sinabi na mabuti pa ang butler at nakakaintindi. Walang bahid ng anumang takot. Si Zed dahil hanggat nasa sa kanya ang emblem ng pari, ay hindi siya basta-basta mapanghahawakan ng sinuman. Ang garantiya ng pari, ay garantiya rin ng emperador. Kung mayroong naging problema sa taong may hawak nito, ay magpapadala kaagad ang emperador ng isang imbestigador sa teritoryo ng arahan sa pamumuno ng batas ng imperyo. Alam ni Grace na kung may umapak na imbestigador sa teritoryo ng Bahal dahil sa kanyang kagagawan, ay siguradong buhay niya ang magiging kapalit. Ganito kalakas ang pagkamuhi ng pinuno ng arahan sa emperador. At dahil hindi niya pwedeng saktan si Zed, ay nagdesisyon siyang paalisan muna ito. Young Master Zed, bakit ka naparito? Subalit hindi siya sinagot ni Zed at sa halip ay ininsulto pa ang laki ng pangarap niya sa kabila ng pagiging butler. Sa kabila ng galit, ay hindi nagpadala si Grace sa mga pang-iinsulto ni Zed at sa halip ay tinanong itong muli kung bakit siya naparito. Isinaad ni Zed na wala pang nakaimbak na mga pagkain sa kanyang sariling mansyon, kaya naparito siya upang manghingi sa kanila. Napahawak sa sakit ng ulo si Grace, hindi niya inakala na lahat ng ito ay para lang pala manghingi ng pagkain. Kaya naman sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang tawagin ng katulong at utusan itong kunin ang natitira nilang tinapay at karne. Matapos ibigay ang hinihinging pagkain, ay kaagad ng sumampa si Zed sa kanyang kabayo. Ngunit bago makaalis, ay nanigurado muna si Grace at tinanong kung wala na ba siyang kailangan pang iba. Sumagot si Zed na ito lang daw muna ang kukunin niya sa ngayon, ngunit idinagdag niya na simula bukas ay palagi na nilang makikita ang isa't isa.
At syempre hindi ito nagustuhan ni Grace, ang nangyari ngayong gabi ay para bang harap-harapan mismo silang ninakawan sa sarili nilang bahay. Nangako siya sa sarili na pagbabayaran niya ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Zed. Balik naman sa mansyon ni Zed, matapos mailatag ang dala niyang mga pagkain, ay inutusan niya kaagad ang dalawa sa mga salamangkero na maghukay ng lupa at magsindi ng apoy. Habang nagluluto ng makatas na karne ni Grace, ay halos hindi makapaniwala ang mga salamangkero na matagal-tagal na rin pala simula ng huli nilang outdoor barbecue. Simula noong sumali sila sa arahan ay ipinagbawal kaagad sa kanila ang ganitong uri ng gawain, sinasabing gawain lamang ito ng mga barbaro katulad ng mga kabalyero. Isa sa kanila ang kaagad na humingi ng paumanhin kay Zed dahil sa kanilang mga sinabi. Ngunit binaliwala lamang ito ni Zed at tinanong kung ipinagbawal ba talaga ito sa kanila. Sumagot ang salamangkero na ito daw ay dahil ang mga kabalyero madalas na kumakain ng karne dahil sa kanilang stamina. At kung ganoon ay tinanong sila ni Zed kung hindi ba sila nakakakain ng ganito kasarap na pagkain dahil lamang ito ay kilalang kultura ng mga kabalyero. Sa isipan ni Zed, ay hindi siya makapaniwala na may ganito palang paniniwala sa mga salamangkero. Napagtanto niya na ito marahil ay dahil bihira lang siya maglaro bilang isang salamangkero sa game. Sinubukang ipaglaban ng salamangkero ang kanilang paniniwala habang sinasabing ang mga kabalyero ay napakabarbaro, at silang mga dignified na salamangkero ay hindi dapat gumagaya sa kanila. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Zed at diretsahang tinanong kung hindi ba sila kakain, dahil dito ay nabigla ang mga salamangkero at nilinaw na hindi naman iyon ang ibig nilang sabihin. Sinabi sa kanila ni Zed na nakakapagod ng buhay na kanilang tinatahak, sinabi niya sa mga ito na kainin na lamang nila ang gusto nilang kainin nang walang anumang pag-aalala sa kung ano ang sinasabi ng iba. Idineklara ni Zed sa kanila na sa loob ng kanyang sariling teritoryo, ay hindi na nila kailangan pang sundin ang mga ipinagbabawal. Maaari nilang gawin ang gusto nilang gawin. Maaari nilang kainin ang gusto nilang kainin. Hanggat ginagawa nila ng tama ang kanilang mga tungkulin, ay hindi sila pagbabawalan ni Zed sa kung ano ang gusto nila. At ngayong luto na ang karne, ay panahon na syempre upang kumain. Aniniwala si Zed sa kasabihang strike while the iron is hot. At dahil nagdeklara siya ng gyera laban kay Tonda kagabi, ay kailangan niya namang gawin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, ay makikita natin ang isang lalaki na niyayakap ang isang gusali. Iginiit niya na hindi talaga pwede, dahil ang gusaling ito ay pamana pa sa kanya ng kanyang namayapang ama. Ipinaalala sa kanya ni Zed na alam niyang ang lupa ay nakapangalan sa lalaki, pero ang totoong may-ari ay si Tonda. Alam ni Zed na ang mga tagapagmana ng arahan ay kadalasang hindi bumibili ng mga gusali sa ilalim ng kanilang pangalan, dahil kahit ang kakaunting investigasyon ay mabubunyag kaagad sa ibang mga kapatid. Subalit plano mismo ni Zed na gamitin ang sitwasyong ito. Ibinagsak ng salamangkerong kasama ni Zed ang kamay nito sa mesa, at sa galit na boses ay tinakot ang lalaki na kung hindi nila bibilisan ang proseso, ay siguradong malalagot sila kay Zed. Mukha ba itong isang simpleng transaksyon para sa iyo? Galit niyang tanong sa may-ari ng gusali. Ang ginagawa ni Zed ngayon ay hindi lang simpleng pagbili ng pagmamay-ari ng iba, maaari rin itong gamitin bilang hudyat ng isang matinding power struggle sa pagitan ng kapatid niyang si Tonda. Sinubukang kumawala ng may-ari sa sitwasyon sa pamamagitan ng dahilang hindi niya hawak ang mga dokumentong kailangan sa pagbebenta ng gusaling ito. Ipinaalala kay Zed na natural lamang na si Tonda ang may hawak nito. Subalit ang hindi niya inaasahan ay pinaghandaan na ito ni Zed. Alam ni Zed na mangyayari ito, kaya naman ay nagdala siya ng sarili niyang kontrata. Inutusan niya ang may-ari na pirmahan ito. Isinaad na hanggat mayroon silang kontrata ng pagbili, ay tatanggapin na ito ng munisipyo. Idinagdag rin niya na doble ang ibabayad sa gusali at sisiguraduhin ding mabubuhay ang may-ari. Subalit ipinaalala niya sa may-ari na kung hindi siya pepirma, ay sisiguraduhin niyang mamamatay siya ngayon mismo. Sisiguraduhin mo ba talaga na mabubuhay ako? Pag-aalalang tanong ng may-ari. Kaya naman ay sinigurado sa kanya ni Zed na hindi siya umaatres sa mga pangakong binitawan, at para mapaniwala ang may-ari, ay nangako rin si Zed sa pangalan ng arahan. At syempre, kung buhay mo na ang kapalit, ay wala kang magagawa kundi ang ibenta ang bahay mo, lalo na't hindi mo naman tunay itong pagmamay-ari. Matapos pumirma, ay banayad kaagad sa mukha ni Zed ang matinding tuwa. Dahil sa kontratang ito, simula ngayong araw, ay siya na ang nagmamay-ari ng gusaling ito. Matapos ito, ay pumunta kaagad si Zed sa munisipyo. Sa loob ay isang matandang lalaki ang sinusuri ang kontratang dala ni Zed.
Isinaad ng matanda na dahil mukhang totoo naman ang kontrata, ay wala namang magiging problema sa pag-notarize nito kapag nabayaran kaagad ang balance. Ang matandang kausap ni Zed ay ang mayor ng Nika, si Douglas Hooper. Isinaad ng matanda na kailangan nila ang ganitong management system nang sa gayon ay walang silang masamantalang tao. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ay alam ni Zed na siguradong may magkakaproblema sa transaksyong ito, hindi lang alam ng mayor. Bigla namang sinabi ng mayor na kakaiba daw talaga si Zed, dahil kadalasan ay hindi bumibili ang mga arahan ng gusali sa ilalim ng kanilang pangalan. Kaya naman ay nagtataka siya na baka hindi alam ni Zed ang dahilan. Sumagot si Zed na alam niya, pero wala lang talaga siyang pakialam. Biglang naputol ang kanilang usapan nang marinig ang matinding ingay mula sa labas, ang boses ay nagpupumilit na papasukin siya ngayon mismo. Biglang tumilapon ang pintuan ng silid at mula rito ay pumasok si Grace Monet, ang butler ni Tonda. Sa tindi ng emosyon, ay tila hindi nito napapansin na lumalabas na ang kanyang aura. Dahil dito ay kaagad na ipinaalala sa kanya ng mayor na ipinagbabawal ang paggamit ng mana sa establishmentong ito, ngunit hindi nagpaawat si Grace at nilinaw na ang mayor mismo ang lumalabag ng batas. Tumayo naman si Zed at tinanong kung anong batas ang sinasabi ni Grace. Sumagot si Grace na ang gusaling nasa kamay ni Zed ay pagmamayari ni Young Master Tonda. Ano ang akala mo, mananahimik lang ako? Sumagot si Zed na wala siyang alam sa mga pinagsasabi ni Grace, nilinaw na ang nagmamayari ng gusali ay ang nagngangalang Warren Beatty. Dahil sa pagmamaangmanga ni Zed ay mas lalong nagalit si Grace, binalaan niya na ang ginawa ni Zed ay isang malaking pagkakamali. Paano ang plano mo para harapin ang kinalabasan ng lahat ng ito? Ganyan ka ba talaga ka-confident? Galit na tanong ni Grace. Kalmado namang sumagot si Zed at sinabing si Grace ang siyang nagkakamali. Nagtataka rin siya kung ano ang kinakapitan ni Grace para magsalita ng ganito sa kanya, naiintindihan mo ba talaga ang sitwasyon? Idineklara ni Grace na bilang ang butler ni Young Master Tonda at sa lamangkero mula sa pamilyang Monet, ay sisiguraduhin niyang pagbabayadan ni Zed ang kalapastanganang ito. Ngunit tinawanan lamang siya ni Zed. Sinasabing ngayon naman ay nagbibigay ito ng banta, kaya naman bilang babala, ay ipinaalala ni Zed sa kanya ang kasabihan ng pamilya. Maging kabaitan man o kasamaan, ay ibabalik niya ang kanyang natanggap ng 10 beses. Kung babanggain mo ako, ay siguradong mawawala ang lahat sa iyo.